konsepto ng paraffol nagsimula raw sa tombola ng Southern Italy. Dito kailangang maghulog ng ticket na denumero sa isang tambiolo o drop box. Bawat ticket may katapat na papremyo. Dahil patok na patok ang mga paraffol, naging epektibong paraan na rin ito para makapag-promote ng ilang brands. People are able to build the habit talaga nationwide na ito yung bibiling kong kape, ito yung bibiling kong soft drinks, for example. For new sponsors naman, it helps induce trial. So kung bagong product siya, diba, yung mga tao, malalaman nila. Ang 70 anyos na si Lolo Paking para lang makapaghulog ng raffle entry. Nilalakad niya mula Malabon hanggang Monumento. Kahit matanda na siya, hindi alintana ang pagod sa paniniwalang balang araw, suswertihin din siya. Matapos ang ilang dekada, nito lang nakaraang buwan, si Lolo Paking, naging instant milyonaryo matapos niyang manalo sa Kapuso Milyonaryo Level Up Pamasko ng GMA. At si Alden Richards pa mismo ang sumorpresa sa kanilang bahay. 1 million pesos! Congratulations po! Bulan Sorsogon si Lolo Paking. Nakipagsapalaran sa Maynila para makapag-aral. Pero dahil daw sa hirap ng buhay sa lungsod, nabigo siyang matupad ang kanyang mga pangarap. Para kumita, iba't ibang trabaho ang kanyang pinasok. At para may maipantawid gutom, minsan ding nagkalkal ng basura. Natutulog kami sa damuhan. Pagkagabi namumulot kami ng mga sinasapi ng mga magnobyo at magnobya sa damuhan. Pagdating ng umaga, binibinta namin 25 sentimos pambili ng pandesal. Kinalauna, nakapag-asawa at biniyayaan ng 5 anak si Lolo Paking. Pero ang kanyang mga anak, may kanya-kanya na ring sinusuportahang pamilya. Ang inaasahan ngayon ng mag-asawa, ang kanilang maliit na tindahan. Kung sabihin ko sa inyo, ang mga plato namin, binibinta yung kahit 20 pesos lang, may pambili lang ako ng gamot. Kaya ang miserable talaga ang buhay namin ng mag-asawa. Ang misis ko, naaawa na rin ako. Kahit may sakit na rin siya. Kaya kung minsan naaalala ko yung mga ganyan, parang naiyak na rin ako. At ngayon sabi ko, may pera na ako. Parang hindi na mo. May babalik yun. Kaya naman nung nabunot ang pangalan ni Lolo Paking sa raffle, talaga namang napaaga ang kanilang Pasko. Sabi ko, darating ang araw, magkakaroon ako. Yun. Siguro ito na. Matanda na ako. Siyempre, salamat at tinugon yung mga ko ba, yung mga dalangin, ganyan, yung mga hiling. Ngayon, nakakamtan ko na talaga. Sino ba doon sa squatter na nakatira ganito na may milyon? Ang una niyang binili sa 1 million pesos, isang bagong TV. Balak din daw niyang ipagawa ang kanyang bahay. Itong mga dingding na to wala pang palitada, kaya minsan tumatagos yung ulan. Higit sa lahat, itatabi raw nila sa bangko ang kanilang napanalunan para sigurado ng may pera na sila ng kanyang misis habang buhay. Lagay na muna natin simpleng deposito lang. Na kung sakali man magkaroon ako ng pagkakataon na makakuha ko ng negosyo na saka ko na lang withdrawin yun. Yun ang bala ko ngayon. Ayon sa isang statistician, pantay-pantay ang tsansa ng lahat ng mga entry sa raffle. Habang dumarami yung number of entries sa raffle na yun, lumiliit yung chance na yung isang ticket mapili. Pero given that may isang tao na marami siyang entries, yung kanyang probability will be higher, not just 1 over ilang entries. It will be the number of tickets or entries na meron siya divided by the number of entries.
Dito sa Payatas, sa Quezon City, kilalang kilala si Aling Conchita bilang reyna ng mga paraffol. Ang kanya kasing kinakarir pagsali sa iba't ibang promo. Nangangalakal ako ng babasura. Pero nangunga pa rin akong entry dahil nagbabakasakalan kami, maghuhulog. Minsan nananalo, minsan talo. Dekada 70 pa lang daw nung nagsimulang sumali sa mga paraffol. Ang ngayon 75 anyos ng si Aling Conchita. Nakangiti nga raw ang swerte sa kanya dahil sa daan-daang promo na kanyang sinalihan. Karamihan dito, meron siyang napanalunan. 300,000. Lahat-lahat na. Pati mga consolation kasama na. Sa kabila nito, wala pa rin halos na ipundar si Aling Conchita. Ang kanya kasing napapanalunan, pinaghahati-hatian ng napakarami niyang mga apo at ang mister niyang may sakit. Minsan nagkakasakit ako, minsan nagkakasakit asawa ko. Sana kami manghihingi. Wala naman din mga hanap buhay mga anak ko. Paliro lang ng truck ng basura. Siyempre, ako naman, ba't hindi ko kaya, kinakaya ko dahil siyempre may mga apo ako. Ano't anuman, tuloy pa rin ang pag-ikot ng Tambiolo. Umaasa si Aling Conchita na ang susunod niyang tatamaan ang tuluyan ng mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Ang pangarap ko, ma'am, manalo ako ng malaki para ayahay na rin ako sa bahay. Para magpahinga na rin ako, pati mga apo ko, maasikaso ko na. Wala talagang, pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Basta magulog ka, may pag-asa ka. Huwag lang daw sa kapalaran iasa ang swerte. Dapat ding kumayod. Pero wala rin namang kaso kung paminsan-minsan umasa sa ikot ng Tambiolo.